una kong pinuntan mga seswang ay sa Malta. Kung ano yung mga naging trabaho ko sa Europe. Kuala lala. Diyos ko Lord, kung sinuswerte nga naman, siguro pilit. So ayan mga seswang, welcome back sa ating channel dito sa Trisha and Yos. Wala si Yos, wala si Jowa. Nasa work pa si Jowa mga seswang, kaya naman ako lang ang mag-i-intro ngayon. Char. Gusto ko tong buhok ko mga sesh. Diba? Ang haba na niya. Oh, tapos, meet my friend, si Kuala Lala. So, ayan mga seswang, ang ating vlog ngayong araw na to ay pag-usapan natin yung vlog ko na trabaho ko sa Europa. Ayan, ang taray. School Lord, madami siyang naging views. So, 2,000 views na siya ngayon. And hindi ko nag-expect na may nagkagusto para sa ganong channel, sa ganong content, no? So, actually, mga seswang, yung content ko na about Europe, moving in Europe, keme, mga visa, mga work permit na yan, mga sahod, ay meron akong separate channel at ito yon. So, ayan mga seswang, nasa English yon. At kung gusto niyo naman ng ganong mga content, puntahan niyo lang ang aking channel, Trisha in Europe. Pero, i-content ko siya dito sa ating channel na to ng pahapyaw in Tagalog para mas maintindihan natin mabuti kasi di ba mas bongga magsalita pag Tagalog. So ngayong araw na to mga seswang, pag-usapan naman natin ngayon at isi-share ko sa inyo kung ano yung mga naging trabaho ko sa Europe, paano ako nag-apply, ano yung mga naging stepping stone ko para natanggap ako sa trabaho ko sa Malta. So, ang una kong pinuntan mga seswang ay sa Malta. So, doon ako unang napadpad mula Dubai papuntang Malta. So, guys, ang Malta ay isang maliit na island lang siya, pero nasa European Union siya mga seswang at Schengen countries siya. So, ayan na nga mga seswang, diba? Tulad ng sabi ko sa nakaraang video natin, na nakapunta ako sa Malta kasi nag-apply lang ako mga seswang online. So take note ha, lahat ng mga trabaho ko actually ay puro online lang siya mga seswang. So doon lang ako umaasa sa online. At so far, marami naman tumatanggap sa akin. At na-hire naman ako ng bonggang-bongga sa lahat ng mga trabaho ko via online application. So ayan mga seswang, nung una kong punta sa Malta, nag-apply ako online. Ang trabaho ko kasi mga seswang sa Dubai dati ay nasa Italian fine dining restaurant. At ang trabaho ko doon ay cook ako mga seswang. So, nasa cold kitchen ako. And then, dahil si Mamang nagpunta na ng Malta, lumipad si Mamang sa Malta at iniwanan niya ako ng Abu Dhabi. So, continuous ang aming usapan ni Mamang, continuous ang aming communication, at sinasabi niya sa akin na, Trisha, ang bongga ng Malta. Diyos ko, Lord. So, ayan. Nag-apply naman ako ng mga application, ng mga job hiring na yan. Kasi sabi ko kay Mamang, i-recommend na mo na lang kaya ako dyan para mas mabilis, sabi ko sa kanya. Siyempre, si Mamang mga seswang, hindi pa naman siya ganun katagal noon sa Malta. So, ibig sabihin, wala pa siyang gaanong kakilala o mga alam na patakaran noon sa puntang Malta, ganyan. So, sabi niya, mag-apply ka lang, pero pag may alam ako dito, chichikahin ko sa'yo. So, ayan na nga si Mamang, meron siyang chinika sa akin noon na agent, pero may pagkamahal kasi yung bayad mga seswang, so hindi ko na siya grinab. Ang ginawa ko, nag-apply ako online. So, chinaga ko talaga mag-apply online. Pumunta ako kung saan-saan. Kahit saan na may pag-post tungkol sa Malta ng hiring, so, pinapasahan ko yun. So, hanggang isang araw mga seswang, nasa isang Facebook group ako ng parang jobs in Malta, ganun. Hindi ko matandaan, ganun. So, nag-submit ako doon kasi may nakita ko doon posting ng isang company na nangangailangan sila ng cleaner. So, housekeeping, room attendant. Sabi ko, ay pasapasahan ko nga to. So, nagpasa-pasa naman ako mga seswang sa lahat. At luckily, na-hire ako kasi nag-reply yun sa akin. So, ayun mga seswang, ni-replyan naman niya ako. Ang sabi niya, okay, if you want to work in Malta, sabi niya, pwede ka naming isponsoran ng work permit. At pagkatapos niyan, sabi niya, pero sa'yo lahat. O, di ba yung nakwenta ko sa inyo nun? So, ayan. So, ang nag-sponsor sa akin mga seswang ay ang General Cleaners Company. So, ayan. Si General Cleaners mga seswang, siya yung nag-ano sa akin, nag-hire sa akin sa Malta.
Ay, ayun na nga, naglakad na ako ng mga papeles. Pero mga seswang ha, 3 months yata akong ay hindi, 6 months. 6 months ako nag-try na nag-apply online. Tapos, natanggap naman ako sa aking application. And after 6 months, di ba nag-reply sa akin yung employer, so naglakad na ako ngayon ng mga requirements for work permit. Kasi mga seswang sa Europe, i-apply nila ang ating work permit kasi hindi naman tayo mga European. Kasi normally mga seswang, ang mga nakapagtrabaho lang sa Europe country ay yung mga European citizen, yung mga may permit ng halimbawa, permanent residence, pwede ka magtrabaho sa kahit saang European country. So, nasa 28 or 29 Schengen country yan mga seswang. At meron ding part ng European country, European Union, na hindi siya Schengen. So, ang Malta, Schengen country na siya at EU pa siya. So, ayan. So, nagsabit naman ako ng mga papers ko hanggang sa kinumpleto ko lahat ng mga requirements ko. So, kung matatandaan ko mga seswang, ang ipinasa kong requirements ko doon ay ang aking resume. So, of course, yung resume na yon kailangan meron kang 3 years experience mga ses doon sa ina-applyan mong trabaho. So, for example, nag-apply ako ng room attendant, kailangan meron akong 3 years room attendant. So, luckily, I have experience kasi nga, di ba, HRM graduate ako mga seswang at marami akong training sa room attendant, marami akong work experience pagdating sa mga room attendant na yan, kaya nagamit ko yon. So, ang advice ko sa inyo mga seswang, kayo dyan na nasa mga Pilipinas pa, mga kasisters natin, or kahit sino man yan, ganon, mag-ipon kayo ng work experience nyo, minimum 3 years experience. Okay. So, nung nag-apply ako sa Malta mga seswang, kinailangan ko ng certificate. Employment certificate na yan, na nagtrabaho ka sa company na yon. Kasi mga seswang, ang patakaran nun sa Malta is nakalagay dapat doon yung email address ng company mo at nakalagay doon yung phone number ng contact ng company doon sa my certificate. Kasi mga seswang, kakailanganin yun sa pag-apply ng work permit. So, ayan, yung work permit ng mga seswang, yun ang kailangan natin para makapagtrabaho. Dahil pag may approved work permit na tayo, pagdating mo ng Malta, kukunin mo na lang yung ID card mo for 1 year at yun na yung residence permit mo na magstay sa Malta for 1 year. Pero renewable naman siya hanggat gusto mo magstay. Kung ayaw mo na magstay, edi rampa, hanap ulit ng iba, ganon. So, ayun mga seswang, napakahalaga na kapag nag-apply ka sa Malta or kahit sa ang European country, hindi ko alam sa ibang European country, pero normally ganun ang process. Sa Malta mga seswang may pag-verify. Diyos ko, i-verify ng Identity Malta yung certificate mo kung true lala o hindi. Kasi tatawagan nila. So, make sure na may sasagot doon kapag tinawagan ka. Kapag hindi ka sumagot o walang sumagot doon sa company mo, no, HR na yan, reject ang iyong application. So, yun mga seswang, diba, resume, certificate, ganyan. Tapos, ano pa ba? Lahat ng page ng passport ko, yung front page, tapos isa-isa lahat yun ng mga page niya, ganon. Tapos, health insurance, ganon. Pero, si employer na yung nag-ayos sa akin, binayaran ko na lang. So, ayun mga seswang. Tapos, yung ibang requirements na is provided na ng iyong employer. So, eto na mga seswang. Diyos ko Lord. Nag-antay ako ng 3 months bago na-approve ang aking work permit. Kaya nga, diba, nung sabi ko na nasa American restaurant ako, ay nag-close yung American restaurant na pinapasokan ko noon. Eksakto, dumating ang visa ko. Yung may visa na ako noon, tapos siguro mga ilang araw pa lang, nag-declare na ng closure ang company. Diyos ko Lord, kung sinuswerte nga naman. Siguro feeling ko para sa akin talaga yung Europe mga seswang. Kasi akalain mo, diba, sa way back sa Dubai, napaka-tsaka ng aking company na napuntahan. As in, sagad-sagad kami sa trabaho. Diyos ko Lord, mga seswang, ang tulog ko 3 hours lang, 4 hours, ganyan. Hanggang sa napunta ako kay mamang sa Abu Dhabi. So, nag-apply ako doon. Hanggang sa nakuha ako sa Malta. Tapos, before ako mag-flight ng Malta, may trabaho ako nun sa American restaurant. Nagsara! Diyos ko Lord, mga seswang. Pero, bago nagsara, may visa na ako papuntang Malta noon. So, yun sinasabi ko na parang okay, goodbye na sa Middle East, sa UAE. Ito na siguro yung last chapter ng buhay ko sa UAE na kailangan panibagong buhay na ako ngayon sa Malta. So, ayan mga seswang, diba? So, napadpad ako sa Malta.
Tapos mga seswang, nung nag-flight ako sa Malta, ang tapang ko talaga nung sabi ko, paano kung hindi to totoo? Paano kung fake lang to? Paano kung dumating ako sa country, wala pa lang salubong sa akin? Sabi ko, naku, bahala na. So, may pera naman ako mga seswang kasi pinaghandaan ko talaga siya. So, ayan. So, sinalubong naman ako ng employer, yung HR, yung mismong may-ari ng company. Tapos, sinakay niya ako sa van. Tapos, sinara ang pinto. So, ayan mga seswang. Tapos, ipinunta niya na ako ngayon sa accommodation namin. So, yung accommodation na yun mga seswang ay pag-aari nila. So, kumbaga, under construction yung accommodation noon. Diba? Sabi ko, super creepy. Nakakatakot kasi parang Haunted House siya. Diyos ko, Lord. So, ayun na nga. Pumunta kami doon at siyempre nagpahinga na ako, ganyan. Alam niyo ba mga seswang, dumating ako doon, walang lafang. Kasi sabi ko, siyempre Filipino food, kailangan ko nang kumain ng ganito, ganyan. Dahil walang tubig, as in, hindi sila ready. So sabi ko, hala, wala. Wala namang susi sa labas ng, mga seswang pintuan. Kasi yung pintuan nilak sa, sa labas. So hindi ako makalabas kasi kahit nasa loob ka mga seswang, nakalak sa labas, hindi mo mabubuksan yung pintuan. Kakaiba ang pintuan ng Malta mga seswang. Diyos ko Lord, alam mo yung mga sinaunang pintuan, ganon. So sabi ko, ano ba yan? So inantay ko talaga yung employer ko mga seswang. So nung dumating siya hapon na, so ayan. So lumabas-labas naman ako, ganyan, hanggang sa nagliwaliwaliw na ako sa Malta, nung araw na yon. So in short, nagstay ako sa company na yon for 1 year, mga seswang. So, nag-room attendant, okay. Naglinis ng mga hotel. Honestly, mga seswang, hindi ako tumagal sa paglilinis ng hotel. Siguro mga 3 months, ganon. Umayaw ako, or 4 months. Umayaw talaga ako, mga ses, kasi ang bigat. Mabigat ang trabaho sa hotel. Kaya naman, saludo ako sa mga room attendant sa Malta na tawag dito, pagsapalaran pa din sa Malta at lumalaban sa buhay kasi ang bigat talaga ng trabaho mga seswang. Kasi ako mismo naranasan ko yan. So eto na, hindi ako nagtagal mga seswang sa room attendant na yan. Nagpalipat ako ng trabaho sa company ko. Kasi nga, di ba, cleaning company sila. So sabi ko, ay nako, hindi ako makapagtagal kasi mahirap. Kasi pumayat talaga ako mga seswang, as in. Super payat ko na nun. Pero sabi ko, mas okay na ako dito kasi naman sa Dubai, yung last na trabaho ko, di ba? Ay, yung nasa catering ako noon. So, alam nyo ba, hanggang sa dumating na yung mga katrabaho ko noon na galing Pilipinas, galing silang agency, my God! Ang laki-laki na binabayaran nila. So, eto nga pala mga seswang, gusto ko lang banggitin, pag nag-apply kayo ng Malta, mag-iingat kayo sa mga ina-applyan nyo, lalo na sa mga agent. Kasi uso sa Malta ang mga sugapang agent na naniningil ng mahal. Diyos ko Lord, yung naniningil ng 10,000 euro, 20,000 euro na yan para sa work permit, samantalang ang work permit ay 280 euro lang. Char. So, ayun na nga mga seswang, kung gusto niyo mag-apply, mag-DIY na lang kayo. Punta kayo sa aking channel, Trisha and Europe Vlogs. Andun lahat ng mga DIY kung paano makapag-apply sa Malta mga seswang. At I'm so happy at proud na proud ako kasi napakadaming natulungan ng channel ko ng mga iba't ibang tao sa buong mundo. Ganon, may Indian, may Philippines. Ang daming natutulungan, no? Kasi nakaka-receive ako ng mga chat mga seswang, ng mga emails na nagpapasalamat sila. Kasi daw dahil sa sa vlogs ko na Trisha in Europe, nakapag-DIY sila at hindi sila nagbayad ng ganong kalaki. Di ba? Kung magkano binayaran ko noon, ganon lang din yung binayaran nila. So, ang laking bagay mga seswang. So, ayan. So, eto na. So, nandun na nga ako sa Malta, di ba? Ayan. So, tinapos ko yung aking mga tawag dito. Tinapos ko yung aking kontrata. Siyempre, nirespeto ko yun. So, a piece of advice lang mga seswang, sa mga company o sa mga employer na nag-hire sa inyo kapag nasa ibang country ka, na sila yung dahilan kung bakit ka nakapunta ng Malta, is tanawin po natin bilang isang magandang kalooban ang ginawa nila sa atin na pag-hire. So yung yung pagrespeto na yun, ay yun yung pagtapos ng ating kontrata. At kapag syempre hindi mo na gusto at ayaw mo na, tapusin mo yung kontrata mo at mag-inform ka sa employer mo na mag-resign ka na. Hindi yung tinulungan ka ng employer mo, nandun ka na after few months, aalis ka na, mag-resign ka na at lilipat ka na sa iba porket nakapasok ka na sa Malta. Char!
So, ayan mga seswang, di ba? Kasi ang daming ganun mga Pilipino mga seswang, yung tinulungan ng employer, tapos wala pang nahirapan sa trabaho, keme, tapos sabihin na, naku, ang hirap naman mag-cleaning, ayoko na, lilipat na ako ng ibang company. Hindi nyo ba naisip na nung nag-a-apply kayo ay mahirap talaga mag-cleaning? So, ayan. So, a piece of advice na respetuhin natin yung mga employers na yan para hindi masira yung image ng mga Pilipino na nagtatrabaho. Para naman yung mga susunod pang ma-hire na mga Pilipino ay maganda din ang image. Kasi kung ganyan yung ginagawa, masisira at masisira hanggang sa wala na mag-hire ng mga Pilipino. Nga na. So, ayan mga seswang, di ba? So, na-hire na ako doon, nakapag-stay ako ng 1 year, ayan. So, actually mga seswang, di ba, nabanggit ko sa kong vlog na magre-renew pa nga dapat ako, di ba? Taray, di ba? Hirap na hirap na ako, pero magre-renew pa. Kaso mga seswang, that time, yung HR, ang dami niyang ginagawa, napakadami niyang mga application ng mga Pilipinong paparating, galing agency. So, nawalan siya ng time. So, ako naman guys, nauubos na yung permit ko. So, syempre, ayoko mag-antay kasi pagka nangyari yon, edi syempre guys, pagka na-Julie at wala na akong papel, wala na akong permit, edi mapapauwi ako. So, ang ginawa ko, nag-resign ako at sinabi ko na nga, na nag-aantay ako ng matagal. So, nag-apply ako sa iba. So, hindi na ako magre-renew, sabi ko. So, nagulat yung employer kasi usapan namin, pero pinaliwanag ko naman sa kanya na kung bakit nag-apply na ako sa iba kasi hindi na ako makapag-antay. So, siyempre, for my safety, so, tinanggap naman niya sa kalooban niya. At masaya siya dahil, tawag dito, tinapos ko yung kontrata, at saka nagkaroon ako ng magandang record sa kanila, ganyan, nag-refer din ako ng mga aplikante, ng mga tao sa kanila, ganon. So, ayan mga seswang, kahit yung tawag dito, mga pinsan ko na pumunta doon, ni-refer ko din doon mga seswang, di ba? So, pangalawang, ko mga seswang trabaho sa Malta is nagtrabaho ako sa factory. So, ito yung production company, manufacturing company siya mga seswang, na isa sa mga client ay si Microsoft. At ang ginagawa namin ay parang nagpiprint sila ng mga labels, ng mga security stickers, mga seswang ng mga products. So, kami, nasa Microsoft kami. So, alam mo yung mga reels na tawag dito, yung mga sticker ng laptop. So, yun yung check namin. At yung kapatid ko naman mga seswang, nung nakuha ko sa Malta, ipinasok ko siya sa factory na yon. So, nandun naman siya sa paggawaan ng pera. So, nasa manufacturing siya ng pera. So, nagpro-produce sila ng iba't ibang pera ng iba't ibang country. At isa doon sa mga ginagawa ay ang 1,000 peso bill ng Pilipinas. Di ba? Ang taray, no? Sa Malta ginagawa ang 1,000 peso bill, mga seswang. So, ang company na to ay ang De La Rue Company. So, ayan mga seswang, di ba? So, ito, na-hire ako through agency naman. So, na-hire ako sa Inspectra Company Limited. Ayan. So, kung gusto niyo mag-apply, nako, i-search niyo na yan. Baka nag-hire sila, di ba? At least naka-direct kayo sa kanila. So, ayan. Pero hindi ko lang alam kasi feeling ko meron daw agent doon na pag may nag-apply, may agent doon na nag-work, hindi ko lang alam, hindi ko sure. Tapos si agent ang mag-aasikaso, tapos maniningil ng mahal. Parang ganun. So, shout out sa'yo, Char! So, ayan mga seswang, nag-stay ako doon sa De La Rue na yan. So, nag-stay ako sa company na yon. Siguro naka 1 year din ako, ganun. So, after that, pumunta ako ng Netherlands. So, sa Netherlands naman mga seswang, pag ganun-ganun ako, pabalik-balik, ganun. Kasi nga, di ba, pumunta ako dito dahil sa partner, dahil sa jowa, ganon. Yung una ko naging jowa na hindi naman nag-success ang relationship namin kasi akala niyo yun, bet ka niya ngayon, bukas hindi, ganon. Pabago-bago yung isip niya. So, naghiwalay kami. So, nag-decide ako na mag-stay na lang din muna. Kasi andito na ako, di ba? So, wala pa akong permit noon, pero meron akong permit pa sa Malta. So, medyo mahaba pa yung ID card ako noon kasi parang kakarenew ko noon nung nagpunta ako dito. Ganyan. So, ang gusto ko sana bumalik, pero sabi ko, ay, mag-stay na lang ako dito. Kasi that time mga seswang is nag-lockdown na din. So, wala nang flight. Ganun, pahirapan na sa mga pag-uwi-uwi. Ganyan. So, ang ginawa ko mga seswang, sabi ko, sinerch ko kung paano makapagtrabaho sa Netherlands. Ano yung requirement? So, eto na. Ang requirement ay kailangan yung kumuha ng BSN, mga seswang. Ang BSN ay ito yung citizen service number nyo or Burger Service Number. So, ito yung number na kakailanganin pag nagbayad ka ng tax, pag nag-ano ka ng iyong
tawag dito, insurance, lahat yun, pati employment, lahat. So, yun yung parang social security number mo mga seswang na napakahalaga. So, kumuha ako. Pero ang requirement kasi noon, passport lang, hindi na kailangan ng ID. So, nag-register ako mga seswang bilang resident na ng Netherlands, pero parang hindi pa siya official. Kumbaga parang non-registered resident ang chismis ko sa buhay noon. So, ayan. Pagkatapos noon mga seswang, nung nag-register ako, nakakuha ko ng BSN number. Tapos, nung nag-apply ako sa hotel, bilang room attendant na naman, kasi maganda ang room attendant, mabilis lang magtrabaho, Diyos ko Lord. Kumbaga parang yan yung stepping stone mo mga seswang. So, ayan. Nung ako mga sesh, nagkuha na ako ng nakakuha na ako ng BSN ko. Kinuha yun ng employer. May BSN ka ba? Sabi niya, oo, meron. Sabi ko, ayun. Tapos sabi niya, passport copy. Binigay ko yung Philippine passport ko, Keme. Tapos binigyan niya ako ng kontrata mga sesh. Tapos nung binigyan niya ako ng kontrata, pinakita ko yung kontrata ko na yun mga seswang at nag-apply ako ng bank account. So, ayun mga seswang, tuloy ang kwento habang napupunas ako dito ng mga ng mga ganito, baso, pinggan, gano'n. So, ayun na nga, di ba? So, nagkaroon ako ng bank account, nagkaroon ako ng BSN. So, nag-work ako sa hotel, mga seswang. Sabi ko, hindi ako aalis sa hotel na to. Kasi ito na yun eh. Kasi mga seswang that time, nag-apply din ako ng mga kitchen, ng mga restaurant. Hinahanapan ako ng ID card ng Netherlands. Eh, syempre, wala pa akong ID card ng Netherlands noon. Kundi, yung permit ko pa sa Malta noon yung ginagamit ko. So, yung hotel lang talaga yung nag-allow sa akin. Kasi alam nyo ba kung bakit? Dahil yung nag-hire sa akin dun mga seswang ay ang asawa niya ay Pilipino. So, Turkish siya pero pinanganak na sa Netherlands. So, ayan, that's na siya. Tapos, yung asawa niya ay Pinoy. So, ako yung first na Pilipino na staff doon. So, ayan. Sabi niya, okay, sige. Binigyan niya ako ng kontrata, ganyan. So, hindi na ako nagmaganda, doon ako nagstay. Hanggang sa nakilala ko si Yos, doon kami nagkakilala. Nung nag-work ako doon sa hotel na yun, kasi di ba nakipag-chat-chat ako noon, pinupuntahan niya ako doon, ganyan, ang chismis. Pero syempre mga seswang, habang tumatagal, nauubos ang aking permit, ang aking visa sa Malta. So, ayan. Ang nangyari, tawag dito, gusto ko na nga sanang bumalik noon sa Malta, di ba? So, nag-propose sa akin si Yos na, can you be my girlfriend? So, sinagot ko siya, kasi, di ba, sabi ko, ang pogi ni Yos, ganyan, aarte pa ba ako? So, ayan. Pero sabi ko, kailangan, ang relasyon natin ay LDR, kasi babalik na ako sa Malta, sabi ko that time, kasi nauubos yung ko. So, sabi niya, ba't ka babalik sa Malta? Eh, may work ka naman dito. So, kinwento ko nga yung eksena. Yung sitwasyon ko na, hindi pa ako permit dito sa hotel, inaantay pa. So, ayan. Kasi that time, di ba, gusto nga akong papelan nung permit na yun, ay nung hotel na yun. Pero nga nangyari, nag-lockdown ng mga sesyon. Kumbaga parang stop muna sa pag-hire. So, walang permit na ibibigay sa'yo kung lockdown, di ba? So, ayan. Paunti-unti na yung trabaho namin, nauubos na, parang wala nang nag-check-in na hotel, hanggang sa fully nag-stop na nga kami. So, ayan, ng ilang buwan. So, ayun, sabi ni Yos na, ayoko na mag-LDR, sabi niya. Gagawin ko sige, gagawan ko ng paraan, sabi niya, ganun. So, sige, tignan natin kung paano ang drama, sabi niya. So, sinerge niya lahat-lahat, ganyan. After nung mga ilang buwan na kaming nagkakilala, ganyan, nung sinagot ko siya, nung ilang buwan na yung nakaraan, ganun. So, nag-decide na siya na mag-live together. Kasi, ang hinahanap talaga nun ni Yos ay yung karelasyon talaga na magsama kayo. So, ako naman, wala nang problema sa akin. So, yun din naman yung bet ko. So, ayan. So, nag-join kami. Actually, mga seswang, ang apartment ko nun ay good for one person lang. Kasama naman yung mga student. At yung bed na napakaliit, alam niyo ba mga seswang? Nung nandun na ako, di ba? Eto na. Si Jowa, pinuntahan niya ako dun sa apartment na yon at nagbuhat na ng gamit. Diyos ko, Lord! So, kumbaga patago si Jowa na nakatira doon kasi siyempre ako lang yung nakatira doon. Hindi alam ng may-ari, ganon. So, after siguro isang taon kami nagsama doon mga session. So, yun, 2021, yung umuwi ako ng Pilipinas kasi kinuha ko yung visa ko, ganyan. So, siya lahat nag-ayos, pati ticket ko, siya lahat bumili, ganon.
So, pagbalik ko sa Netherlands ng mga seswang, kasi nag 2 months pa ako sa Pinas, di ba, nung umuwi ako, ayan. So, kung gusto niyo panoorin yung vlog, ayan yung vlog, mga seswang, nung umuwi ako ng Pilipinas, di ba, ayan. So, eto na, pagbalik ko ng Netherlands mga seswang, kinuha ko na yung ID card ko. So, ayan, nagkaroon ako ng 5 years na ID card sa Netherlands bilang Dutch partner. So, ang una kong ginawa, nung nag-apply ako ng Dutch partner, so, in-apply niyo, siya yung nag-apply, kailangan mo ng language, mga seswang, yung language requirement na A1 pa lang nun. So, bago ang lahat, before kayo mag-apply, kailangan maipasa mo ang A1 language requirement ng Dutch. So, mga seswang, yung requirement na iba ay salary ng partner mo, CEOs, yung kontrata niya, ganon. So, kailangan meron siyang 1-year contract. So, kailangan meron siyang magandang sahod na pasok sa banga, ganon. So, actually, nag-request pa nga si Yos ng panibagong contract para lang ma-qualify, ganun. So, ginawa talaga niya lahat ng mga kaya niya para ma-i-apply niya ang papers ko. Para hindi na ako uuwi at hindi na kami tawag dito mag-LDR, ganyan. So, in short, na-approve mga seswang. Pero ito ha, maloka ka mga sesh. Alam nyo ba, yung una naming apply, na-reject ang application namin. Nakakaloka. So, yung first apply namin, tinapos yung 3 months at pagkatapos ng 3 months, mga seswang rejected lang siya. Bakit? Kasi nga, yung visa ko nun sa Malta ay patapos na. So, hindi na siya kompletong 90 days. At during the process, naabutan na talaga ng expiration mga seswang. So, ang usapan, kasi ang agreement, kailangan meron ka pa rin 90 days validity ng iyong ID card kapag mag-apply at during the process. Ang nangyari kasi nun, kumbaga parang wala na, pa-expired na yung ID ko nun. Tapos, nung siguro mga 2 months na lang or less than 2 months na lang yung ID card ko. Ayun. Tapos, ang nangyari, mga seswang na-reject. Tapos, nag-re-apply kami. Kaya, yung umuwi ako ng Pilipinas kasi kailangan nung immigration na nag-exit ako ng Netherlands. Alam niyo yung stamp sa passport? Yun, na nag-exit ako. At yung stamp ko sa passport ko na nag-arrive talaga ako ng Philippines. Nakakaloka talaga. Diyos ko Lord, ganun sila ka-stricto. So, after nun mga seswang, nung naipasa namin lahat yun, na-approve na ang aming application yun. So, pumunta ako sa Dutch Embassy sa Makati, in-apply ko yung visa, yung MVV. Tapos, kinuha ko siya sa VFS Global, yung passport ko na may sticker na siya. And then, lumipad na nga ako sa Netherlands. At ayun, nakuha ko yung 5 years na residence permit. So, yung residence permit na yun mga seswang, sa likod nun, nakalagay doon kung anong klase ng residence permit mo. So, nakalagay doon na to live with partner of yours. Ganon. Tapos, since si yours ay Dutch, so, nakalagay doon sa likod ng ID card ko na pwede akong magtrabaho kahit saan na hindi ko na kailangan ng work permit. So, ayan mga seswang, ang kwento kung paano ako nakapunta sa Malta at paano ako nakapagtrabaho dito sa Netherlands. At nung natapos na yung aking integration requirement, kasi guys, nung nakuha ko yung ID card ko, kailangan kong ituloy ang aking integration mga seswang, yung tinatawag nilang inburgeringsverplicht. So, yung required integration, nag-aral ulit ako ng Dutch. Tinuloy ko lang yung self-study kasi kailangan mong to the highest level or to the next level na A2, ganyan. Tapos next B1, B2, C1, C2. Pero, nung time ko mga seswang, A2 lang ang required. So, kapag hindi mo naipasa yun, may penalty na 1,500 euro mga seswang. Tapos, yung ID card mo, i-renew na lang siya ng 2 years. Pero, yun yung third na penalty. Pero yung pangalawa, pag halimbawa hindi ka pa rin nakapasa, mag-penalty ka na naman doble nung 1,500. So, 3,000 na mga sesh. So, hindi ko lang alam kung after nung di ba 5 years ang ID card mo, pag hindi ka pa rin nakapasa ng language requirement, i-renew naman yung ID card mo ng 2 years. Pero after 2 years, kailangan mo nang mag-exit ng Netherlands. Ganon. Diyos ko Lord. Kaya ganon ang patakaran pag jowa ang partner mo. So, ayun mga seswang, di ba? So, 2021, so that's si jowa, kailangan, pag nakatatlong taon ka na sa Netherlands, pwede ka nang mag-apply ng Dutch passport, basta meron kang diploma ng lengguwahe nila. So, ayun, 2021, 3 years na ako, 2024, ayan, so,
na-qualify ako para sa Dutch passport at ayan na nga mga seswang, nakuha ko na ang aking Dutch passport at nabanggit ko na din yan sa ating mga nakaraang videos, di ba? So ayan ang kwento mga seswang kung paano ako nakapunta ng Malta, paano ako nakapagtrabaho sa Netherlands kasi yun yung mga ganap ko sa buhay. So ang mapapayo ko sa inyo mga seswang sa lahat ng mga nag-a-apply papuntang Malta, mag-ingat-ingat po kayo sa inyong ina-applyan. Tulad ng sinasabi ko sa mga vlogs ko, sa Trisha and Euro vlogs na maraming agent ang mapang-abuso, maraming agent ang naniningil ng mahal mga seswang, akalain mo yun, yung naniningil pa sila ng 500,000 pesos to 1 million pesos. Diyos ko Lord, totoo yun, merong ganun. So, magkano lang naman ang sahod sa Malta mga ses? For example, 800 per month mo basic. Tapos, ang work permit doon kasi mga seswang ay 280 euro lang. Tapos yung insurance nasa 150 to 200. So yun, pag nag-DIY ka, mas madali at mas makakatipid ka pa. So ang iba kasi mga seswang parang walang tiyaga mag-DIY. Hay, mag-agent na lang ako kasi sure na yun may trabaho siyang bibigay sa akin. Pero hindi nyo naman alam mga seswang kung ano yung mapagdadaanan mo, kung may trabaho nga ba or kung gaano katagal. Maghanap-hanap ka na din lang. Kasi, itong mga agent, naghahanap din yan ng mga employer, tapos i-refer ka, syempre, yung effort din naman nila, may pagod sila, ganun. So, kailangan, singilin ka din nila. So, wala namang masama doon sa ginagawa nila. Ang hindi ko lang magustuhan mga seswang, yung sobrang maningil. So, okay namang maningil, basta yung tama lang. Huwag naman yung sagad-sagad kasi kawawa naman kayong mga Pilipino na nagbabayad ng super bonggang-bongga, diba? Tapos, pagdating sa Malta, mag-cleaning lang, ang dami pang loan na babayaran. Sa iyo pa lahat ng mga apartment mo, pagkain mo, lahat-lahat sa iyo. Kaya lahat mga seswang walang libre sa Malta. Yun ang mahirap. So, hindi ka na makabayad ng loan mo dun sa in-agent mo na yan. So, kung ako sa iyo, kung gusto nyo mag-Europe mga seswang, sa Pilipinas pa lang, mag-ipon na kayo ng yung experience kasi kailangan yan sa Europe country. Lalo na kung first timer ka, kailangan mo ng 3 years, at least 3 years experience. Yan yung pinaka-minimum. So, mas bongga kung mas marami kang experience. 4 years, 5 years, ganyan. So, halimbawa, meron kang gusto mong mag-apply ng, halimbawa, room attendant or waiter, ganun. Basta meron kang minimum of 3 years experience dun sa trabaho ang ina-applyan mo, pasok yan sa banga. Tapos, ano pa ba? Mag-ipon ka ng pera mga seswang. So, habang may plano ka mag-Europe, ngayon pa lang, mag-ipon-ipon ka na para hindi ka malubog sa utang, ganun. Tapos, mag-DIY ka. Pero, ang masaklap ka sa Pilipinas, mga seswang, hindi ka makakalabas ng Pilipinas kasi kailangan mo ng agency dahil kailangan mo ng OEC. So, ayun, wala ka pa rin talagang lusot, kundi mag-agency. Pero kung ako sa'yo, kung may nahanap kang employer na willing kang papelan, ganun, dun ka palang magpa-register sa agency sa kanila or sa POEA, pwede mo naman silang ipa-register as long as na willing yung employer. Pero normally mga seswang, bihira yung employer na ganyan. Kaya alam nyo ba ang technique? Paano makapunta sa Europe? Is kailangan nasa ibang country ka muna. So halimbawa, nasa ibang country ka na wala ka sa Pilipinas, tapos, doon ka mag-apply. Ganon. So, stepping stone mo, pumunta ka muna ng Middle East, kahit saang country, basta makalabas ka ng Pilipinas. Tapos, doon mo simulan na mag-apply puntang Malta, mga seswang ng Europe. Pero make sure na pag lumipat ka sa ibang country, halimbawa, nasa Pinas ka, gusto mong pumunta sa isang country para stepping stone mo yun na makapag-Malta, makapag-Europe, ganyan, kailangan may trabaho ka mga seswang kasi kailangan mo yung proof of employment mo. Sa pag-apply ng Schengen visa mga seswang, kailangan ng employment or residence permit, lalo na kung employment ang in-applyan mo sa European country. Pero kung gusto mo naman mag-tour ka from other European country, pwede kang mag-tour. Tapos sa Malta, doon maghanap-hanap ka ng trabaho and later on, pwede kang makapag-apply ng papel kapag may work ka na sa Malta, di ba? So, later on, mabilis na lang yung ayusin mga session kasi pwede ka na makapag-register sa Polo later on, ganyan. So, maraming paraan mga session, di ba? So, kung ako sa inyo, halimbawa, nasa ibang European country ako, mag-search na ako sa mga online posting na yan. Or, pwede naman mag-tour ka, tapos pag nag-tour ka doon, saka pupuntahan yung mga na-contact mo na. So, napakahalaga na mayroon ka ng contact na employer before ka pa gumalaw, before ka pa mag-isip ng anong keme sa buhay. Kailangan may mga contacts ka na.
Siyempre mga seshwang, kung sakali na nakapunta ka na doon, sikapin mo yung lahat ng mga gawa mo para maging legal ka, para registered ka sa PUEE, para at least makauwi ka, makabakasyon ka, ganon. So, ang dami ko din na-receive mga seshwang na mga comment na sabi doon, Trisha, tulungan mo naman kami na ipasok yung anak ko na magtrabaho sa Europe. Sesh, hirap na ako dito sa ibang country. Marami akong pinagdadaanan sa buhay. So, pwede mo ba akong i-refer dyan sa Europe? Hindi po ganun kadali yung mag-refer mga seshwang. Kasi tulad ng sabi ko, ako, nag-DIY lang din ako. So, sundan nyo na lang mga seshwang yung paano mag-DIY. Kasi, mas maganda yung ikaw mismo yung nagsisikap para later on, mas ma-appreciate mo yung success sa buhay mo, di ba? Kasi mga seshwang, ayoko na rin mag-refer. Kasi that time, ang dami kong ni-refer no mga first time ko sa Malta. Kasi meron akong access sa mga employer, mga seshwang. So, yung employer ko noon, kailangan ng mga staff, ganyan. So, yung mga hindi ko kilala, yung mga kahit sino na ang mga kakilala ng mga ka-work ko, ni-refer ko talaga doon, ganon. So, hindi ko sila personally kakilala. Pero alam yung mga seshwang, nung na-refer ko na sila, yung parang hindi sila naging grateful. Na kumbaga parang, ako pa yung naging masama, Diyos ko Lord. Tapos, meron dyan na natulungan mo na, pero parang hindi ka kilala. Yung parang nakalimutan ka, ganon. Pero, so sabi ko, sige, at least masaya ako na nakatulong ako sa kapwa ko tao. At least, di ba, nakapagtrabaho sila, ganon, kumita sila doon, ganyan. Pero, parang sabi ko, ayoko na, last na to. Sabi ko, parang sige, hindi na ako magre-refer na yan. Kung ako pa din yung magiging masama, di ba mga seshwang? Taray, no? Tumulong ka na, masama ka pa. Char. So, ayan mga seshwang, I hope nakakuha kayo ng tips and tricks sa video na to. Kung paano ako nakapunta sa Malta, kung ano yung mga ginawa ko dati. So, pwede nyo din gayahin mga seshwang para naman sa ganon, bumongga tayong lahat sa Europe. At in case na nandito ka na at gusto mo makipag aura-aura, ganon mga seshwang, i-chat nyo lang ako, i-PM nyo ako, i-send nyo ako ng email. At kung may time ako, why not, diba? Mag-meet tayong lahat at mag-aura-aura tayo sa tabi-tabi. So, ayan mga seshwang. Sa next video natin, mag-shoutout ako kasi ngayon naman ay lobat ang aking phone dahil nag-administration ako so hindi ko makikita doon yung inyong mga comment kung sino ang mapapa-shoutout. So, sa lahat ng mga sumusubaybay, shoutout sa inyong lahat. Thank you very much from the bottom of my heart. O diba mga seshwa? So, ayan mga seshwa, kung pinapanood mo ang channel na to at hindi ka pa nakapag-subscribe, ayan, Diyos ko Lord mga seshwa, i-click mo na yung nandyan na subscribe button. At syempre, huwag mo kakalimutan na kalampagin dyan yung bell para notified ka tuwing mag-upload ako ng ating mga videos. Diba mga seshwang? So, ayan. Salamat talaga ng mga maraming mga seshwang. So, see you again next time. Babu!